Hello, magandang araw po sa atin lahat. No? Pag-usapan lang po natin itong bahagya. No? Lilinawin lang po natin yung salitang reconciliation. No? Tinatanong sa lahat ng Duterte supporters na himod puwet. Okay? Makinig kayo ha. Saksak nyo sa baga nyo to. Ha? Saksak nyo sa tumbong nyo ha. Okay? Tinanong siya kung gusto niya makipag-reconciliation. Basta, makipagbati. Yun na yun. Tinanong siya. Tinatanong lang naman siya. Okay? Kung gusto niya. Natuloy gusto. Mabait na tao eh. Oh. Hindi niya sinasabing gusto kong makipag-reconciliate sa inyo. Ha? Hindi siya yung hindi yung nag-a-approach. I mean, hindi niya kayo ina-approach. Ha? Kung kayo man ay makipagkasundo, igugustuhin niya yon. Hindi yung siya yung unang mag-a-approach sa inyo, mga tanga. Hindi niya inaabot ang kamay niya sa inyo para siya yung manguna. Okay? Kayo. Yun yung ibig sabihin eh. Nagpalabas na sila ng mga statement nila, mga bongo, mga panelo, bato. Gusto niyo mga mag-reconciliate. Ha? Ibalik niyo muna ang tatay namin. Putangin ang tatay niyo. Ha? Untog na yun sa baler. Binubugbog na yun sa dahig. Sino ba yung nakakulong doon na taga Nepal? Yung crimes against humanity din. Binubugbog na yun doon. Ha? Loy, I know, talagang araw-araw nananakit katawan nun doon. Pustahan tayo. Ang dami nilang ikan, no? Puso ninyo. So, gusto niyo bang makipagkasundo? Gusto na daw ni makipag-ayos. Oo. Ayoko ng gulo. Gusto ko. Malinaw ang sinabi. Ha? Malinaw ang sinabi niya. Ayoko ng gulo, sabi niya. Hindi naman siya nakipaggulo kasi sa inyo. Putangin na nyo. Batas na lang naman ang sinunod. Palibasa kasi kayo, mga putangin na nyo. Gusto nyo, kayo ang masunod. Ha? Dapat tumakbong presidente ang inyong vice-presidente ngayon, kung gano'n. Di ba? Gusto nyo pala kayo ang masunod, di dapat nag-presidente kayo. Di ba? Ang nakakarindi, no? Naririnig mo sa social media. Kung gusto nyo nang makipagbati, balik nyo si Tatay Digong. Putangin mag-away-away na lang tayo. Ha? So mag-away tayo hanggang katapusan ng mundo, walang problema yun. Mga DDS dyan. Tinatanong siya kung gusto ba niya. Gusto niya, pero hindi siya yung dapat manguna. Kayo, kasi kayo mga gago. Kayo ang tanga. Kayo ang violente. Ngayon, tingnan natin ngayon, ha? May sino bang tunay na weak leader ngayon? Mga tangang kayo. Pinagre-resign na lahat ng cabinet member, cabinet secretaries, pinagre-resign. Okay? Nagawa pa yun ni Duterte? Not yet. Mga talpolanong gonggong kayo no? No? Makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi naman kasi kayo inaaway. Kayo lang ang aaway. Magko-confess ako dito. Pwede naman po. Para akong pari po nito ngayon. Po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Okay. Anyway, pag-usapan natin to, isa sa mga mabibigat na kanyang sinabi. Willing siya makapagbati sa mga Duterte. Saan nanggagaling ito? Saan nanggagaling itong ganitong perspective after everything that was said and done? Kung babasahin natin yung sinabi mismo ng Pangulo, kasi tinanong siya, open diba? ba kayo sa puso ninyo makipag-reconcile sa mga Duterte? Bilang Pangulo, ito naman sasabi natin, bilang ama ng bansa, hindi ka ba dapat willing makipagkasundo sa lahat ng mga tao na pwede naman Ang sinabi ho niya, hindi lang yun para sa mga Duterte.
At take note mga kaibigan ha. Saksak nyo sa mga baga nyo na hindi lang ho ang Duterte, hindi lang ho ang buong Pilipinas ay umiikot lamang po sa mga Duterte. Okay? Hindi ho lahat ng bagay ay umiikot lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ba yun? O, maliwanag. Katulong sana sa'yo. So, at kasunod noon, sabi niya, sa lahat ng tao, magkaiba man tayo ng paniniwala o policies, diba? So, I don't think na it will only refer to the Dutertes. Sabi naman niya sa lahat ng tao. So, yun naman talaga. Kayo po ba, sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Wala na. Malinaw kasi kayong yung parang dinadivert nyo agad sa, ay, makipagbati. Gusto palang makipagbati sa amin. Ano na natin? Ano natin si, para mabalik na si Tatay Digong. Mawala na yung kaso niya ng Crimes Against Humanity. Kasi matanda na. At saka maraming nagmamahal sa kanyang mga Pilipinong tanga. O, kininayo. Buisit. Tanga kasi lahat mga TDS. Kala mo, nakapokus lang sa kanilang bansang Pilipinas. Hindi ho. Duterte at Marcos lang ho. Meron din hong mga kakampi. Kakampi? Meron din hong mga kampi kat liberal. Okay? Hindi ho Duterte lang at Marcos ang hindi lang Duterte ang Duterte lang talaga, Duterte lang. Bakit kanyo? Duterte lang ang nagpapagulo sa Pilipinas. Kasi hindi nila matanggap na wala na sila sa posisyon, okay? At mawawala pa sila sa posisyon. Nagreklamo na yung mga kartel. Wala na silang supply kasi 43 billion ba naman ang nakuha na. Samantalang yung Digong nila 14 billion lamang sa kanyang loob. Sa loob ng ewan ko, 3 taon, 4 taon, etc. Hindi na natin alam kung ano nangyari sa loob ng sumunod na 3 taon ni Duterte. Kasi talagang yung war on drugs niya, sobra na, dami nang namatay di ba? Biro mo, saan ba naman yung namamatay? Sa mga squatter lamang. May nakita ba kayong namatay sa Forbes Park? Sige nga, sa mga nanonood dito, na tiga Maynila, may nakita ba kayo sa war on drugs ni Digong? Meron ba kayong nakitang namatay sa Forbes Park, Dasmariñas Village, Ayala Alabang, sa mga tiga Maynilang nakakaalam sa mga subdivisyong mamahalin dito sa Metro Manila? Meron ba kayong nakita? Sa mga kondo dyan sa BGC, meron ba kayong nakitang mga bumulagta dyan? Saan may bumulagta? Sa Tondo, Nupalichis. Sa mga squatter ng Pilipinas, Caloocan. Sa buong squatter ng Metro Manila, doon lang may tumumba. Yun ang madaling pasukin So, nasan ngayon ang totoong war on drugs doon, mga kaibigan? Wala. Nothing. You're nothing. Diba? You're nothing but the second dreams. It trying hard. Sige na. Hanggang sa muli, magandang araw po sa atin lahat. At have a nice day.